Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Karambola ng 5 sasakyan sa Pusurubio, Pangasinan, nahuli camp. Mga pampublikong pagamutan sa Region 1 naka-code white na simula ngayong araw. Tumataas sa bilang ng influenza-like illnesses at respiratory diseases sa Region 1, ikinababahala ng Health Authority. At iba't ibang flavors ng puto bongbong patok ngayong Kapaskuhan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga pampublikong pagamutan sa Region 1 naka-code white na simula ngayong December 18. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon ay naka-alerto na ang lahat ng pagamutan sa Region 1. Nakataas na ang code white sa lahat ng mga pagamutan sa Region 1 simula ngayong araw. Ito'y bilang paghahanda sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Activated na ang fast lane sa mga ospital at maging sa mga rural health unit. Nakalaan ito para sa mga posibleng maging biktima ng paputok ngayong holiday season. Tiniyak ng CHD Region 1 na nakahanda na ang mga gamot, mga hospital equipment, surgical tools at iba pang kagamitan sa mga emergency room. Sa Code White, sinisigurado po natin na yung ating mga health facilities, RHU, hospital ay naka-ready po na tumanggap ng mga kababayan natin na magkakaroon po ng injury dahil po sa paputok. Sa datos ng CHD Region 1, kabuang 221 fireworks-related injuries ang naitala simula noong December 21, 2024 hanggang January 6, 2025. Mas mataas ng 76.2% kumpara sa 126 cases na naitala noong December 21, 2023 hanggang January 6, 2024. Sa datos ng CHD Ilocos, wala pang itatalang fireworks-related incident sa rehiyon ngayon. Target ng Health Authority na mapanatili ang zero firecracker-related injury. Katuwang ng CHD ang kapulisan na nakamonitor sa iba't ibang mga bayan. Especially yung mga malalakas, di po ba ma'am? At mayroon po tayo mga regulasyon or ordinances relative po sa mga yan. Ang ilan, imbes na paputok, gagamit na lang daw ng alternatibong pampaingay para mapanatiling ligtas ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Kaldero, planggana, yun ang inaano nila. Tapos manunod na lang kayo ng fireworks sa mga kapitbahay. Kasi marami na malalaking bahay doon, sila nagpapaputok. Sakaling maging biktima ng paputok, iwasan daw ang home remedy. Agad magtungo sa pagamutan para maiwasan ang anumang impeksyon. Chris, bukod sa posibleng kaso ng firecracker-related injuries ay patuloy din pinag-iingat ng Health Authority ang publiko kaugnay naman doon sa mga sakit na karaniwang nakukuha ngayong holiday season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Hulikam ang karambola ng 5 sasakyan sa Pusurubio, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Batakil sa Pusurubio, Pangasinan matapos makarinig ng sunod-sunod na lagabog mula sa 5 sasakyang nagkarambola umaga kahapon. Sa videong ito, kita kung paano mamilipit sa sakit ang lalaking naipit matapos pumailalim sa truck. Sa CCTV footage, binabagtas ng van ang kalsada nang bigla itong napunta sa kabilang linya at sumalpok sa kasalubong na truck. Dito na nasalpok ng truck ang kasunod na tricycle at nakaparadang sasakyan habang tumama rin sa van ang sasakyang nasa likuran nito. Tumilapon ang tricycle driver hanggang sa pumailalim ito sa truck. Mabilis nagresponde ang mga otoridad at ligtas na nailabas ang driver mula sa ilalim ng truck. Ang pagkakaalam ko ma'am, na-lose control siya doon sa sasakyan niya. Possibly, baka nakaidlip. Inagaw po niya yung linya ng truck, kaya nagkaroon po sila ng banggaan. Sugatan at nagtamo ng fracture sa katawan ang driver ng truck, tricycle at van, habang sugatan din ang 3 pang individual. Sa ngayon ay nasa ligtas ng sitwasyon ang mga nasugatan sa aksidente. May
dumating na relatives po dito sa police station, yung lahat ng involved parties, ma'am, may initial naman po silang usapan dito na willing naman po silang makipagsettle. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang panig ng mga nasangkot sa aksidente. Madalas daw ang aksidente sa kalsadang ito na bahagi ng National Highway na nagdurugtong sa bayan ng Sison at Pusurubyo. Paalala ng PNP, sumunod sa batas trapiko at tiyaking nasa maayos na kondisyon ang katawan upang maiwasan ng aksidente. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Sugatan ang lalaking tricycle driver matapos sumalpok sa papalikong pick-up truck sa National Highway na bahagi ng barangay Balaling, Bantay, Ilocos Sur kahapon. Kita sa CCTV footage na nakahinto ang pick-up sa inner lane ng kalsada at nang makitang sumenyas ang barangay Tanod na nagmamando ng trapiko na maaari na itong lumiko, dito naman dire-diretsong paparating ang tricycle mula sa kasalungat na direksyon hanggang sa masalpok ang pick-up. Dinala sa pagamutan ng tricycle driver na nagtamo ng sugat sa katawan. Nasira rin ang ilang bahagi ng dalawang sasakyan. Wala pang pahayag ang driver ng pick-up na hindi naman nasugatan at ang driver ng tricycle. Baguio City Police nagdagdag na ng mga magbabantay sa seguridad dahil sa dami ng mga bisita sa lungsod. Tutukan sa report. Kasabay ng paglamig ng temperatura sa Baguio City, inaasahan ng otoridad ang pagtriple sa bilang ng mga bisita ngayong holiday season. Kaya nagdagdag na rin ng puwersa ang Baguio City Police Office upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa syudad. Ang Baguio City Police Office ay nasa heightened alert status na po. Ang dating 3 shift namin, naging 2 shifts na lang po. Para sa ganun, mas madami yung maide-deploy. Tututukan ng mahigit 1,000 BCPO personnel ang mga places of convergence sa Baguio, lalo na ang mga terminal, simbahan at pook pasyalan. Kamakailan lang ay nagsagawa rin ng inspeksyon sa mga bus terminal. Maghihigpit din daw ang BCPO sa pagpapatupad ng mga traffic ordinance at number coding scheme. So we will be strictly implementing yung coding natin, as well as yung mga ibang ordinances just like yung anti-road obstruction, yung speed limits. Payo naman nila sa mga motorista na walang sasadyain sa Central Business District, dumaan na lang sa itinalagang bakasyon lane upang hindi maabala sa traffic. Sa Dagupan City, seguridad din ang prioridad sa mga pamilihan kabilang ang mga mall ngayong holiday season. Ang ilan, nagdagdag na ng mga security personnel. Kami din po ng mga officer, time to time din po yung pag-ikot natin sa lahat ng area para alam din po natin yung seguridad, binibigay na seguridad sa mga customers natin. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan sa darating na Sabado, December 20. Ito upang bigyang daan ang pagkakabit ng bagong 69 kV voltage transformer. Magsisimula ito mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Apektado ng scheduled power interruption ang buong bayan ng Binmalay, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mga Tarem at Urbistondo. Maliban sa mga barangay ng Pasibe East, Pasibe West, Balangay, Duplak, Batangkawa, Malaka at Bitwag. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Huli sa CCTV ang paglapit ng lalaking ito na nakapulang jersey sa parking space ng convenience store sa Barangay Nalsan, Calasiao, Pangasinan kahapon ng umaga. Maya-maya pa kinuha niya ang helmet na nakapatong sa motorsiklo na nakapark sa lugar. Sa ibang anggulo makikitang naglakad patungong barangay poblasyon ng sospek, bitbit ang ninakaw na helmet. Inaalam pa ng mga kawani ng barangay Nalsan ang pagkakakilanlan ng biktima at sospek. Nagpaalala naman ang pamunuan ng barangay sa publiko na maging maingat at huwag mag-iwan ng anumang gamit tulad ng helmet sa kanilang motorsiklo
para hindi mabiktima ng mga kawatan. Sana kung mayroong nangyaring ganyan, punta kayo dito sa barangay at saka police station upang magpa-blatter. Kasi para magawan din natin ng action kagad. Ikinababahala ng CHD-1 ang tumataas na bilang ng influenza-like illnesses at respiratory diseases sa Region 1. Narito ang report. Habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon, papalapit na ring maranasan ang peak ng amihan o panahon kung kailan mararamdaman ang pinakamalamig na klima. Ngayong ikatlong linggo ng Disyembre, dumarami na rin ang bilang ng mga tinatamaan ng influenza-like illnesses o ILI. Isa na rito si Nanay Rosemary na nagpakonsulta sa Dagupan City Health Office dahil ilang araw nang inuubo ngayong pabago-bago ang panahon. Kasi hindi na ako nakakatulog sa gabi, ubo ko ng ubo. Tapos mahirap akong huminga. Lalo na ngayon yung mata ko, parang nag-iinit siya. Mula January hanggang November 22, 2025, may naitala ng mahigit 11,000 na bilang ng mga pasyenteng tinamaan ng ILI. Mas mababa raw ito ng 8.8% kung ikukumpara sa mahigit 12,000 na pasyente sa kaparehong petsa noong 2024. Hindi pa rin tayo nagiging kampante kasi nga po, inaasahan natin na maaaring tumaas pa po yung mga kaso na ito dahil nga po medyo lumalamig na yung ating klima. Ayon sa datos ng Center for Health Development ng DOH Region 1, karamihan sa mga tinatamaan ng influenza-like illnesses ay mga batang edad 1 hanggang 4. At dahil madaling makahawa ang ILI at iba pang respiratory diseases, may payo ang Health Authority. Ang mga influenza-like illness naman, mga karamihan po sa kanila ay mga viral disease po. Ibig sabihin, pwede po silang mag-resolve, kahit hindi po umiinom ng gamot. Kailangan lang po ng pahinga at kailangan po ng supportive na treatment. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Kaninang 3:28 ng hapon, naitala ang Intensity 2 sa Claveria, Cagayan at Intensity 1 sa Lawag City, Ilocos Norte. Batay sa inilabas sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic ang origin ng pagyanig ng lupa. Inabisuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng maramdamang mga aftershocks. Kasabay ng dagsa ng mga mamimili, extension sa mga stall, hindi pinapayagan sa Bangaldaan Public Market. Silipin sa report. Siksikan na ang mga namimili sa Bangaldaan Public Market. Kasabay ng dagsa ng mga namimili sa palengke ay mahigpit na ipinapatupad ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagbabawal sa extension ng mga stall o pwesto. Karamihan kasi sa mga negosyante ngayon ay halos sakupin na maging mga dinaraanan ng mga mamimili. Kaya naman nagkakaproblema, papasok at palabas ng palengke. Kasi yung sa gitna, may nagtitinda dyan, tapos dadaan yung mga tricycle na gagawa siya ng traffic. At para maiwasan ang extension sa pwesto, naglagay na ng tamang sukat ang LGU sa kada pwesto. Pininturahan at ginuhitan ng puti ang kalsada. Hindi pwedeng lumampas sa guhit ang mga paninda ng mga negosyante. Nakikita po natin na talagang nakalabas na, halos wala nang madaanan yung mamamalengke sa ating bayan ng Bangaldaan. Lalong-lalo na dyan sa unfixable section, papasok po ng bilihan po ng karne. Para may sila, pang makadiretso, hindi makalampas sa Regular ang ginagawang pag-iikot ng otoridad sa palengke para matiyak na tumatalim ang mga negosyante. Sakaling may mga tenderang hindi susunod sa polisiya, ay magiging mahigpit daw ang LGU sa pagpataw ng penalty. Makatutulong din ang pagluwag sa daanan ng mga mamimili para maiwasan ang posibleng pananamantala o pambibiktima ng kawatan sa mga matataong lugar gaya sa palengke. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala nasirang siphon barrel sa Lanera, Nueva Ecija, puspusang isinasaayos. Nakatutok, Jewel Fernandez. Puspusan ang pagsasaayos ng mga kawani ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIO-PRIIS sa 396 meters na siphon barrel sa bahagi ng Talavera River Phase 1 sa Barangay San Nicolas, Llanera, Nueva Ecija.
Target ng ahensya na matapos ang istruktura sa Enero 2026. Kung maaayos na ang nasirang conveyance structures, maaari nang magpatubig sa buwan ng Pebrero sa iba't ibang bayan at syudad sa Nueva Ecija at Tarlac, nakasama sa service area ng Division 5 at 6 ng NIA o PRIIS. February 1 ay posibleng magamit po natin ito kung hindi po magkakaroon ng mga aberya, kung hindi po magkakaroon ng mga unforeseen na events na pwede po naming ma-encounter. Nasa 53 million pesos ang inilaang pondo ng NIA Central Office para sa agarang pagsasaayos ng nasirang istruktura na nakaaapekto sa halos 40,000 hektaryang bukirin at mahigit 26,000 na magsasaka. Kung sakaling hindi makaabot ng patubig at hindi makapagtanim ang mga magsasaka, posible umanong umabot ng mahigit 305,000 metric tons ang posibleng mawalang ani sa Division 5 at 6. Umaasa ang mga magsasaka na maisasaayos agad ang nasirang siphon barrel. Pero kung hindi po abot ng January, malabo na pong magsaka kami kasi nasubukan namin kasi minsan na late kami. Naging problema, sira yung palay, lalo natagdagan pa ng presyo. Sa ngayon, tanging ang mga may ground solar water pump at malapit sa mga small water impounding lamang ang nakapagtanim. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Aral program learners sa isang paaralan sa Dagupan City tumanggap ng Noche Buena mula sa grupo ng mga estudyante. Ang detalye sa report. Tila Christmas party ang kinalabasan ng outreach program ng mga student leader ng English Club sa Dagupan City National High School. May parlor games para sa mga estudyanteng dumalo. At may inihanda ring munting programa. Ang aktibidad isinagawa upang handugan ng aginaldo ang mga learners sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng paaralan. We chose the ARAL learners po so that we can show them na supported po sila and valued and they're not alone, especially since nakukulangan din po sila sa mga resources. Matapos ang programa na mahagi ang school organization ng mga regalo sa 20 ARAL learners tulad ng bigas, Noche Buena items at school supplies. Layon din ng programa na mas maengganyo pa ang mga mag-aaral sa kanilang academic journey. Pawang mga grade 7 at grade 8 students ang mga benepisyaryo, kaya't habang maaga pa, mainam daw na bigyan din sila ng inspirasyon sa kanilang pag-aaral. This will not only brighten their day, but will also motivate them to join and attend the program. Para mas ma-motivate pa po yung mga ARAL learners natin, para matuto silang magbasa. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. October 6 ngayong taon nang bumigay at masira ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan dahil umano sa kalumaan ng tulay. Nang binisita ito ni DPWH Secretary Vince Tizon, agad na ipinag-utos ang agarang pagsasaayos. Sa press conference kaninang umaga ng DPWH, kinumpirma ng mga opisyal na bubuksan na ang Pigatan Detour Bridge bukas matapos ang 100% completion. Asahan ngayon ang mas mabilis na pag-transport sa mga kalakal upang makarating sa mga karatig bayan. Ngayon, this is yung Pigatan. Yan, wala pa ata akong isang linggo. Nung bumagsak yan, pumunta kami dyan. Ngayon, this is old footage, but now it's 100% done. In fact, I'm going there tomorrow. We will open it tomorrow. Mataas pa rin ang posibilidad na magkaroon ng bagong sama ng panahon sa Christmas week. Base sa datos sa Pag-asa, posible ang potensyal na low pressure area sa silangan ng Mindanao. Inaasang unti-unti itong lalapit at makakaapekto sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas hanggang sa December 23.
Mga kapuso, posible pang magbago ang mga datos sa mga susunod na araw kaya tumutok palagi sa mga weather update. Sa ngayon, walang LPA o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone ang mararanasan sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Hanging amihan naman ang umiiral sa Northern at Central Luzon, habang easterlies ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Magdala pa rin ng payong kung lalabas ang bahay at mag-monitor kung may rainfall advisories. May tsansa rin ng baha o landslide sa ilang lugar dahil sa malalakas sa ulan. Isa o dalawa pang reklamong kaugnay sa flood control issue ang posibleng isampa bago matapos ang taong 2025 ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sundan sa report. May isa o dalawa pa na reklamo ang isasampa sa korte kaugnay ng mga questionableng flood control projects bago matapos ang taon, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ang nabanggit sa kanya ng Ombudsman habang binibigyang diin ang mga naging aksyon ng DPWH nitong mga nakaraan na 4 na buwan. Ayon kay Dizon, may 87 ng kinasuhan o inirekomendang makasuhan kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Kabilang sa listang inilabas ni Secretary Dizon na recommended for charges si dating House Speaker Martin Romualdez. Dati nang sinasabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionabling flood control project. May 23 na rin na may kaso sa Sandigan Bayan at sa Enero, nakatakdang ilabas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng mga individual na pananagutin sa mga maanomalyang flood control project sa Cebu na itinuturong naging dahilan ng mga pagbaha at trahedya kamakailan sa Cebu. Ipinagtanggol naman ni Dizon ang ginagawa ng gobyerno laban sa mga pagtuligsa na maliliit na isda lamang ang kanilang napapanagot. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-file sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko, tama ba? Tama? Tapos mga regional director, etc. Pero yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Inanunsyo rin na sa susunod na taon magkakaroon ng malawakang pagre-recruit ng mga bagong graduate mula sa mga kursong engineering at accountancy mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Ito ay para punan ang nasa 2,000 bakanteng mga posisyon sa ahensya bukod sa mga nabakante dahil sa mga nasibak sa serbisyo. Nagpasalamat din si Secretary Dizon sa Bicameral Committee sa pag-aproba sa 529.6 billion pesos na budget nila na halos 40% mas mababa sa original na panukalang budget ng ahensya. Pagsisiguro ng DPWH ay ia-upload nila ang mga proyekto na nasa budget sa Transparency Portal para masiguro na magagastos ang pera ng bayan ng tama. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pagparada sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan, pinapayagan muna ng poso ngayong holiday season. Tutukan sa report. Araw-araw kung mamalengke sa Mangaldan Public Market si Frank Soli. Problema raw nila sa tuwing mamalengke ang paghahanap ng paradahan ng sasakyan sa bayan. Maaga pa lang kasi dagsana ang mga sasakyan sa lugar. Kaya malaking bagay para sa kanya na ngayong holiday season, pinapayagan ng pagparada sa magkabila ang shoulder road ng Rizal Avenue. Kung dati, limitado lang din na nakaparada sa gilid ng kalsada, ngayon ay naging maluwag ang poso at pinahihintulutan ng mga sasakyan na pansamantalang pumarada sa Rizal Avenue. Mas maganda kasi may konsiderasyon sa mga may sasakyan. Kasi kailangan din nating mamili o kung bibili ka lang tulad namin, may hinihintay lang ako, sandali lang, mayroon kaming matatabihan na maparadahan. Ayon sa POSO, ngayong holiday season ay ramdam na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa bayan. Isa pa sa nagpapalala ng trapiko ay ang mga sasakyang walang maparadahan. At dahil bakasyon naman ng mga estudyante, ay pinahintulutan na munang gamitin ng Rizal Avenue para magsilbing parking ng mga sasakyan. Open po yung mga parkings natin, lalo-lalo dyan sa Rizal Avenue. Mahirap mag-parking dahil maraming tao. Pero sa ngayon, normal lang. Nagdagdag na rin ang mga traffic enforcer sa kalsada para mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. Nagpaalala na rin ng POSO sa mga motorista na dumaan na lang muna sa mga alternate route para makaiwas sa traffic lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Inanunsyo ni Pangulong Marcos na maaari ng mag-emergency loan ang mga miyembro ng Social Security Systems.
Simula yan ngayong buwan at may 6 na buwang moratorium o pwedeng hindi agad bayaran ang installment ng pautang sa loob ng 6 na buwan. Kasunod dyan ang deklarasyon ng State of National Calamity sa buong bansa kasunod ng mga dumaang bagyo. 7% ang interest nito kada taon. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan sa SSS para makahanap ng iba pang paraan para magkaroon ng mas ligtas at alternatibong microloan at emergency loan. Base sa polisiya ng SSS, maaaring i-avail ang emergency loan sa loob ng 1 taon mula sa anunsyo nito o hanggang sa bawiin na ang implementasyon ng State of National Calamity. Para sa karagdagang detalye, pumunta lang sa opisyal na website ng SSS. Puto bumbong with salted egg na ibinebenta sa Malasiki, Pangasinan, patok ngayong Pasko. Ating tikman sa report. Patok ngayong Disyembre ang mga kakanin tulad ng puto bumbong. Ngunit kakaiba ang puto bumbong na inilalako sa gilid ng kalsada ng Barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan tuwing hapon. Andyan ang malambot na classic puto bumbong na may fresh grated coconut, condensed milk at grated cheese na nagkakahalaga ng 50 pesos. Ang special puto bumbong na level up version ng classic ay nilagyan ng muscovado at leche flan sa halagang 70 pesos. And wait, there's more dahil meron ding overload puto bumbong na nata de coco at mas maraming cheese sa halagang 90 pesos. At ang kakaibang ultimate puto bumbong na pinagsama lahat ang toppings, ube syrup at itlog maalat. Sulit ang 110 pesos mo dahil siguradong mabubusog ka sa sarap nito. Musta naman ang lasa? Sarap po. Opo. Hindi po masyado maalat. Sakto lang po. Try mo sa puto bumbong kasi masyado nang common kasi kapag yung puto bumbong na kahit saan pwede kang bumili. Kaya naisip ko, ba't di ko kaya lagyan ng ibang flavor? Binabalik-balikan daw ang mga ito dahil mayroon ding mga special puto bumbong na well-packaged na tulad ng Biscoff Caramel, Marshmallow with Oreo at ang Matcha Puto Bumbong. At mayroon din silang Misa de Gallo Puto Bumbong inspired drink. Lahat ng yan pinag-isipang mabuti ni Noel na nagsimula bilang chef sa barko at dahil may asawa at 2 anak, minabuti na lang niyang magnegosyo upang makasama ang kanyang pamilya. Kasama si Ron Taniedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 7 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.